ay sana nga po binigyang pansin ng ICI na iyan. November 18 pa lang pala na isumite na sa kanila itong mga listahan ng proyektong ito. At walang breakdown saan ito napupunta. Humingi nga po ako at kinausap ako na wag nang magtanong tungkol dito. Wala pong debate. Bakit natin itinaas pa ang MOOE fund? I-divide po natin ito sa 300 plus. congressman. Baka mga 58 million pesos per congressman ang lumalabas. Wow! I wanted a bloodbath, meaning I wanted all the pieces of evidence from the prosecution and all the pieces of evidence from the defense presented for everyone. But unfortunately, wala na siya sa pagkakaroon. And of course, as I said, kinahanglan pangandaman ang tanan na posibleng mahitabo. So possibly, wala takibalo, 2026, 2027, 2028, na ay mga mag-file na po og impeachment. Bagong impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para update ka sa ating mga video. At kung nahihirapan kayo mapanood o ma-notify, madali lang po yan. Punta lang po kayo sa YouTube. Search nyo po sa search bar si Kuya Goods at lalabas na po yan. Bagsak ang Pulse Asia Survey Performance and Trust Ratings. Buti nga. -3. Doon sa ibang survey, -3. Dito, medyo gumanda-ganda ratings mo pero hindi ka pa rin naabante sa 56%. 66%. Compare sa 34%. Agoy. Basag aray ka. Sipin nyo mga kasama. Sino pa kaya maniniwala dito sa 34%? Sa isang survey, 3%. -3 pala, sorry. -3. Ang saklap -3. Sapa kayo na kayo ay mananalo kung sakali na meron kang inendorso. Yung inendorso mo nga mga kasama mo, nagtatalo Nagawan lang ng paraan ng milik-milik Diba? Ano pa yung balita ngayon? Mamaya magre-recap tayo kung saan, kung paano na simulan balihor. Anong tawag doon? Dorobohin. Hindi. Dorobo, magdanakaw yun. Sinimulan si BP Sara o atakihin para panghinaan ng loob. Diyos ko po. Ang agila ng Davao ni minsan hindi ho nahadlok kung ano man yung gusto nyong gawin. Katunayan nga, ang dami niyong pasakali, impeachment. Ito na naman. Magkakaroon na naman talaga ng impeachment. Bakit? Saan? Di ba nga, ang usapin February 6, tapos na ho yung 1-year ban. Meron naman 1-year ban na doon sila sisimula na naman talaga na umatake. Tatangkain nilang mapali sa pwesto o hindi makatakbo sa 2028 itong si BP Sara. Maingay talaga sila magsisimula yan, sabi ko sa inyo, sa bayan-bayan. Mga party list, yan yung unang atake kay BP Sara. At dito na sasabay yung mga dorobo ng mga congressman. Simulan natin ang kwento. Ano yung usapin dito, Robin? Bakit bumagsak sa 34%? Sa Pulse Asia Survey. Wala na talagang pes na parang wala ka nang mukhang ihaharap sa taong bayan. Dahil sumadsad na ho. Tuloy. Karamihan ng mga Pilipino, tiwala pa rin kay Vice President Sara. Naman. Nananatiling mataas ang approval at trust ratings ni Vice President Sara Duterte. Tama lang. Ayon sa pinakabagong Pulse Asia Survey ngayong December 2025. Ipinakita ng survey na 56% ang nagbigay ng approval at 54% ang nagtitiwala kay Vice President Sara. Samantalang nananatiling negatibo ang pananaw ng publiko kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na may 48% disapproval at 47% distrust sa kanyang pamamalakad. Halos kalahati ng mga Pilipino o 48%
ang hindi nasisiyahan sa performance ni Marcos Jr. Masisiyahan ka ba? Pinagloloko ka na sa loob ng 4 na taon o halos 4 na taon. Lahat ng mga pinangako, napako, binaon sa limot, niloko ang taong bayan. Tapos bibigyan nyo ba ng mataas na rating sa ba? Palagay natin hindi na Diba? Masaklap kung halimbawa ikaw mangangako tapos tataas pa ratings mo. Nagsimulan natin ang pangako. Diba? Tumatakbo siya. Katandem na si BP Sara. Yung makukuha daw na pera nila, kuno, doon sa mga nakatagong yaman, ibabayad sa utang. Anak ng utang. Nangutang ang Pilipinas, nanakawin pala. Saklap Ilang trilyon ang inutang, ilang trilyon, ilang bilyon ang nasa maleta. Galit pa ha. Oo, galit pa pag hindi nakaka-deliver si Saldi ko. 2 billion every week. Galit pa kayo? Ang sarap. Ang sarap mabuhay pag maraming pera. Pero kung saan nyo naman kinuha. Ilang mga Pilipino, ang dinugasan nyo, tingin nyo masarap kainin yan. Diba? Ang saklap. Sa nakaraang quarter, ayon sa Pulse Asia Survey, kinuha ang datos mula sa 1,200 adults sa buong bansa sa pamamagitan ng face-to-face interviews. Ngunit hindi umano kinababahala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang patuloy na pagbaba ng kanyang approval at trust ratings. Ayon sa Malacanang, kahit pa malinaw na mas marami na ang hindi nasisiyahan sa kanyang pamumuno batay sa pinakabagong survey. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi raw iniinda ng Pangulo ang bagsak na ratings kung ito aniya ay bunga ng kanyang utos na imbestigahan ang umano'y anomalya sa flood control project. Yun daw ang sabi. Ay, nung isang sinungaling na under. Diba? Wala ho kayong maririnig na maganda dyan. Kita nyo, ang babae sa gobyerno nagtatrabaho, pero kung bumanat siya sa mga Duterte, ganun-ganun na lang. Kita nyo naman, meron sariling yan. Wala na tayong pakialam doon sa sarili niyang pero mali yun eh. Ikaw, nagtatrabaho ka, depensahan ang amo mo, tapos nagtatrabaho ka rin sa labas para siraan ang mga kaaway ng amo mo. Di ba? Wow. Wag lang sana mangyari pagdating ng araw si BP Sara ay nakaupo na. Ano kaya to? Mananahimik kaya to? Matapang sila ngayon kasi sila ngayon na nasa pwesto eh. Pero pag halimbawa ito nakaupo na si BP Sara, lahat ng mga ginagawa niya, lalong-lalo niya inuugnay pinapanghalin tulad niya si BP Sara sa isang tsakadal. Kilala niyo yung babae na yan. Ano kaya magiging status niyan pagdating ng pag-upo ni BP Sara? Makakapag ganyan-ganyan pa kaya siya? O mawawala na lang siya sa yung mga banat niya. 'Di ba? Pangit ng mga ang pangit mo ang pangit ng trabaho mo. Para kang tatlo pinagkakitaan mo no? Ipasok natin ito. Bukod tangi lang si BP Sara ang wala insertion. Yan. Paano mo nasabi, Kuya Good? Halos lahat naman nakakaalam eh. Inuugnay lang si BP Sara kasi sisiraan. Ayaw makatakbo sa 2028. Ganon. Pero kung iuugnay nyo, dorobo nagnakaw, diyan kayo nagkakamali. Di kayo sigurado dyan. Kaya galingan nyo sa 2028. Talunin nyo si BP Sara. Lumabang kayo ng patas. Kung boto lang ang usapan, wala kayong kakaunin. Lalampaso kayo ni BP Sara at mga Duterte. Totoo yan. Kaya ito, ano na yung balita dito? Manong! Sino naman ang malalaman ng ating balita? Secretary Sani Angara. Good morning, sir. Ang report ng Bilyonaryo Channel dito, doon sa kanila pong sinaliksik, hango po sa DPWH files na ito,
Para daw po sa taong 2025, meron pong 105 projects. Bagamat siya po ay hindi na senador, baby Grabe. girl, pero napaglaanan pa rin daw ho ng malaking pondo, and this time, ang chairman po ng Committee on Finance ay si Grace po. Alright? At si Saldi Niño. Silang dalawa ho yan. No? Ang pareho po na kumakatawan po sa Kongreso. At sa BICAM, hindi maaari maghugas ng kamay yung dalawa kasi kayo yung dalawang chairman ng dalawa pong kapulungan. Ano ho? Sa usapin po ng budget. 105 projects under the National Expenditure Program at ito po ay nakumpirma daw nila ng Billionaire Channel sa DPWH contracts. Hango daw sa kanilang pagsasaliksik. Ang halaga po ng proyekto, more or less 2 billion pesos. Doon po sa 105 projects, 92 doon. So kung baga halos 100% na ay para sa lalawigan po ni Ginoong Angara na Aurora. Alright. At doon po sa report nila, may sinasabi, gaya po ng nababanggit din ni Senator Ping Lacson, na ito'y under po doon sa BIP at yung SIPAG. Nako. Nagkaroon sila ho ng bagong mga bansag sa mga pagkukunan po ng naturang proyekto at identification ng mga proyekto under the BIP, yung basic infrastructure at saka yung may SIPAG pa sila sinasabi, no? Yung sustainable, blah, 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 etc. But basically po, ito ho ay mga proyekto ng DPWH. Ngayon, nilagyan lang ho nila ng mga bago pong mga bansag. Okay, so ang sinasabi po dito mga kapatid, yung pong mga proyekto ay nakalagay sa NEP at naipasa po, no? At nagkaroon ng mga kontrata umano sa DPWH sa Aurora. So, ano po ang anomalya dito? Ngayon pa lang, baby girl, masasabi natin na walang anomalya dyan. Basically po, kahit na hindi ka na senador, na paglaanan yung iyong lalawigan ng ganito kalaki at kadaming proyekto, wala doong anomalya. Wala doong sinasabi po na paglabag sa batas. Pero, kung ito pong informasyon na ito kasama pa nung ilang pong mga nando doon sa DPWH files, ay sana nga po binigyang pansin ng ICI na iyan. November 18 pa lang pala na isumite na sa kanila itong mga listahan ng proyektong ito. Sa Ombudsman November 26, kung ito pong mga listahan na ito ay totoo, kung itong ICI na ito ay hindi nagbabarat kayo, Yan. at palagay ko po ay dapat na talagang i-abolish, sayang lang po ang pera ng bayan dyan Tama. at sayang lang po ang ating pong pag-asa dyan. Yan po nagmimistulang clearing house nila kung sino ho lamang ang kanilang gustong tumbukin. With all due respect, Paskong Pasko. So ito pong mga informasyon na ito nga sana ay lead na para ho natin matumbok at malaman kung meron bang anomalya o wala o meron ho bang paglabag sa anti-graft law o maging sa ethical standards for public officials. Sa ano hong pamamaraan halimbawa? Kasi kung wala, i-clear yung executive, i-clear ho yung nasa executive, yung pong cabinet secretary. Halimbawa. Okay. So ito hong mga proyektong ito ni Angara, ni proyekto po sa Aurora Province, sa ilalim umano ng pagiging proponent. No? Ikaw ho, anong humingi nito? Umano. Wala tayong sinasabi na agad pong may anomalya. Pero ito lang po sa atin. Matutumbok mo yan, girl, kung yung mga contractors doon sa mga proyekto sa Aurora ay may kaugnayan kay Angara. Agoy. Yun eh. Kung yung mga proyektong ito, sino ba ang mga kontratista dito? At may koneksyon ba ito kay Sani Angara? Nako. Kaya sa mga panahong ito, kami po nagtataka pa rin kung bakit wala pa rin ginagawang paghahabol at pag-iimbita man lamang maging in the Senate pag siguro na siya'y humarap, itong ang pangalan Undersecretary Trigave Olaybar. Na kung babalikan natin po ang kanya pong profile background, binitbit pa ito ni Sani Angara hanggang sa DepEd. At meron nga pong binansagan at Angara 5. Anyway, ito pong si Trigave Olaybar ay binanggit na po ni Yusek Bernardo sa kanyang mga affidavit na may kaugnayan umano dito kay Ginoong Angara. Hanggang doon na lang po muna ako. Basahin niyo po yung laman ng affidavit at yung aligasyon doon. So ngayon, isipin mo, totoo bang gusto nilang mapanagot ang lahat ng dapat managot dito? O may pinipili lang sila? Meron. For sure yan, meron silang pinipili lang. Lahat ng mga nakawan dyan,
alam niya naman. Alam natin lahat. Kagustuhan nila yan. Nagkakampi. Kaya nga ang tawag dyan, sindikato ng gobyerno eh. Ngayon, tutumbukin. Kunwari ni ICI, pagdating sa dulo, oo, may pagtatakpan. Tatakpan at tatakpan. Ganun lang. Sinimplihan na lang natin Oo, ika nga sabi ni Aling Ledesma, cover up lahat. Oo, Senado niyanig ng Rigudon. May Rigudon? Kailan to? Ilang mga sinodawit din sa flood control? 22 hours ago. Totoo kaya ito? Ilang mga senador dawit daw sa mga flood control? Ano naman yung issue nyo? Parang may pinapalabas na naman kayo para maging maganda ba yung script, maging mabenta ba yung script na to, at yung script ng flood control, kung sino yung natutumbok sa mali-malit ng pera ay matakpan na talaga? Sinong senador na kaya madadawit dito? Pasok. Ang taong 2025 sa Senado. Ito ay dahil sa nangyaring palitan ng liderato at kontrobersyal na investigasyon sa mga flood control project. Iniuugnay sa naunsyaming impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte ang pagkatanggal kay Senator Francis Gis Escudero bilang Senate President at pumalit sa kanya ngayon ay Senate President Vicente Tito Soto III noong September 8, 2025. 15 ang kasalukuyang miyembro ng mayorya ng Senado at 9 ang nasa minorya na kinabibilangan na ngayon ni Escudero. Siya ay mahigit 1 taon na naging Senate President matapos mahalal noong May 20, 2024. Dahil dito ay nagkaroon din ng palitan ng committee chairmanship, lalo na ang Senate Blue Ribbon Committee mula kay Senator Rodante Marcoleta patungo kay Senator Panfilo Ting Lacson. Ito ay sa gitna ng nasimulan ng investigasyon hinggil sa mga flood control project at inirekomenda ni Marcoleta na tanggapin na sa Witness Protection Program o WPP ng Department of Justice ang mag-asawang Sara at Curly Diskaya, ngunit tinabla ng bagong liderato ng Senado. Ito, recap lang to. Ito yung mga nangyari noon. Mabilis nilang pinalitan si Senator Cheese o si SP Cheese sa pagiging Senate President. Para saan? May sagawa nila. Ang mabilis na pagboto. Na di ba? Ang majority is 18 ang miyembro nila. Tama ba? 18? 24 sila eh. Sabihin natin mga 15 sila. Tapos 9 yung minorya. So, lamang sila. Ngayon, kahit umabante sila sa ganung bilang, nahihirapan pa rin sila ipa-impeach si BP Sara. Kasi magaling yung SP na pinalitan nito ni Tutasin. Hindi siya pumayag. Gusto nyo, i-archive na lang natin eh. Kaya naniniwala ako, itong numbers gaming ng senador, malaking bagay ito. Makakatulong ito. Kaso nga lang, siyempre, kulang na ho sila. Senador Bato, nasa gilid-gilid lang, Senador Bato, diyan ka lang, relax ka lang, Walang problema, magtago ka lang dahil alam mo naman yung mga sindikato diyan, baka ipadala ka pa sa dahig. Relax ka lang diyan, Yun nga, mabanggit nga natin, hihina ang persa. Pero, paano hihina? Sige nga, kahit anong gawin nila, hindi sila abante. Mamaya ibibigay ko yung recap ng video ni BP Sara kung kailan nangyari yung galit na galit siya dahil nga dun sa kay Miss Lopez na inaresto. Diba? Mamaya, mas maganda yun eh. Bigyan natin ng yun, ng mga pahapyaw na reaction video. Pero ibalik natin dito sa MOOE. 18 billion pinaghati-hatian ng mga ang sasama nila, no? Di ba naglabas pa nga ng resibo, cheque, itong si Congressman Libiste para patunayan na mayroong 2 million. Ang sarap maging congressman. May 300,000 ka na every month. Meron kang 1 million matatanggap. Meron ka pang Christmas bonus na 2,000. Hindi pa natin alam kung meron pa yung kung papanig ka sa kanila, babatikusin mo sila BP Sara, baka may bayad din yun. Yan ang sabi ni Aling Ledesma. Kaya itong MOOE ay binulgar
ni Congressman Libiste na ano? Pinupunan ni Batangas 1st District Representative Leandro Libiste ang 18 bilyong pisong maintenance and other operating expenses ng Kamara sa 2026 national budget. Masekreto raw yan dahil walang breakdown. Sagot ng ilang kapwa niya kongresista, walang irregularidad sa pondo at may malinaw itong paper trail. Balitang hatid ni Mav Gonzalez. Pinost ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste sa social media ang mahigit 2 milyong pisong halaga ng mga tseke. Inisyuan niya ang mga ito sa opisina niya hanggang Oktubre 2025 para aniya sa sahod at MOOE o Maintenance and Other Operating Expenses ng Kongreso. Sabi ni Leviste, bahagi ito ng anyay masikretong 18 billion pesos na MOOE. 18.58 billion pesos yung MOOE fund ng Kongreso sa 2026. Mas malaki pa nga sa 2025. At walang breakdown saan ito napupunta. Humingi nga po ako at kinausap ako na wag nang magtanong tungkol dito. Wala pong debate. Bakit natin itinaas pa ang MOOE fund? I-divide po natin ito sa 300 plus. congressman. Baka mga 58 million pesos per congressman ang lumalabas. Wow! Woo! Ang sarap! 58 million per congressman ang lumalabas. Pag dinivide mo yung 18 billion sa 380 na congressman, pera! Pera! Malinaw! Ay, Diyos mio Marimar. Kawawang Pilipinas. Yung 18 billion, marami na magagawa na infra. Yun lang na continuity ng mga trend. Oh, 'di ba nasa ano na nasa yung C5 yung extension ng LRT. Isipin niyo extension ng LRT. Nasa C5 extension na. Wala pa yung linyada para papuntang Nyug Cavite. Kung ito binibigay doon, pinupondo doon, di ganda sana. Hindi na magta-traffic. Oh. May pasok ko lang to. Kagandahan lang 'yan. Totoo ba na ma-implement na yung sahod na walang provincial rate? Sana lang. Para yung ating mga kababayan na nakikipagbugbugan sa Maynila, galing ng Cavite, Bulacan, Quezon o sa nearby provinces, hindi na ho sila makipagbakbakan, makipagsabayan dito. Kung parehas lang naman ang sahod 'di ba? Kahit ako taga Mars pupunta pa ba ako ng Pluto para lang magtrabaho kung alam ko naman parehas lang ang sahod. 'Di ba? Oh. Kaya yun, may pasok ko lang natin yun. Sa kagandahan lang doon, itong 18 billion na ito, mabilis lang ninakaw, pero yung mga delay project, sayang Yun ang importante dahil yung traffic ko ngayon hindi na biro. Ultimo motor nata-traffic na rin. 'Di ba? So yun lang yung magandang kita nyo. Pansinin nyo yung MRT7 ba yun? Yung papuntang San Jose del Monte, Bulacan? Ano nangyari na? Napansin lang natin. Bakit hindi pinagpapatuloy? 'Di ba? Woo! 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 Saklap. Eto, recap tayo dito kay VP Sara. Maganda to So, eto yung mga nangyari noon na sinisimulan nila. Actually, hindi lang ito Ito pa lang yung unang pumalag si VP Sara. Pumalag na si VP Sara dito Talagang dito na nilabas lahat ng galit niya. Okay, pasok natin. Pinatay ako. Patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No joke. Imagine myself cutting his head. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this inquiry, so help you God? Isa sa pinakasinubaybayang isyong pampolitika sa bansa, ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Lahat nagmasid, hindi lang ang mga Pilipinong naghahangad ng accountability at malinis na pamamahala dahil naging laman din ito ng balita ng ilang international news media. Kauna-unahan sa Pilipinas at si Vice President Sara rin ang kauna-unahang pangalawang pangulo ng bansa na nasampahan ng impeachment complaint. Napatalsik ng Kamara at kalaunay idineklarang unconstitutional ng Korte Suprema. February 5, 2025, sinuportahan ng mahigit 2/3 ng mga miyembro ng Kamara ang resolusyon para patalsikin sa pwesto si VP Sara na ika-4 ng impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Isipin nyo 1, 2, 3, 4. Complain.
ang sinampa. Tuwan-tuwa yung mga bayan-bayan dyan, tuwan-tuwa. Kasi gustong-gusto nila yan. Bakit? Para sila na mamayani, para yung amo nila si Balulong ay maging Vice President agad. Ubusin ang kaban. Hindi sila nagwagi. Nag-iyakan ang mga tao. Nag-iyakan. Bakit daw in-archive yung impeachment? Hindi kayo magaling eh. Mga ob-ob kayo eh. Mahina kayong mga nilalang. Hindi nyo kakayanin ang Davao. Hindi nyo kakayanin ang mga binayaan ng universe na maging leader. Malayo kasi. Sabi nga ng iba, hindi magwawagi ang kasamaan sa kabutihan. Totoo nga naman. Universe na talaga ang nagsasalita. Ang dami. 1, 2, 3, 4, 5. 4 na complaint. Impeachment complaint. Sinamahan pa ng mga batikos patungkol doon sa 125M na nilistay daw within 11 days. Asa na kayo? Sinamahan pa ng mga taga-asong kaliwa. Yung alulong ng alulong. Ang dami. Tapos, yung mga staff ni BP Sara, dinamay pa sa usapin. Hanggang sa na-detain si Miss Lopez. Diyan sa Senado. Sa Kamara. Ang daming mga congressman ang bumatikos kay BP Sara. Wala nangyari. Nagsiiyakan. Ngayon, asan kayo? Bakit nananahimik kayo? Mahirap magsalita, ano? Bakit? May hawak na dokumento. Naka-braille files. Itong si Kong Libiste, mali mo, mahawakan din ni BP Sara yung files na yan. Di pagtatanong-tanongin kayo kung nasaan na yung mga bilyon-bilyon, milyon-milyon. Kabilang sa pinakamabibigat na alegasyong naging batayan ng reklamo ay ang maanumalyang paggasta sa pondo ng DepEd sa confidential funds ng OVP at pakikipagsabwatan para ipapatay sina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating Speaker Martin Romualdez. Isinagawa ng Kamara ang pag-impeach kay VP Sara sa huling araw ng sesyon bago ang break ng Kongreso. Kita nyo, last minute. Nagpapirma sila ng ilan. Yung iba hindi pumirma, yung iba pumirma. Sa kakapal ba naman ang mukha nito mga ito eh. 150M kapalit ng pirma. Tama yung sinabi ni BP Sara noon. 100 yung suhol para pumirma. Sabihin mo, bago mag-recess, nagbaba sila Bob, 80-80 lang kasi sila eh. Bakit? Mas priority nila yung huling file. Hindi nila inuna yung unang file, which is mali. Kaya sinabi ng Supreme Court na hindi natin kakatigan yan. Dahil sa mga galing na abogado, dapat inuuna mo kung sino yung unang nag-file. Bakit inuna nyo yung pirmado ng mga congressman? Doon sila sumablay. Sabi ko nga sa inyo, 80-80 sila eh. Ano na? Saan kayo pupulutin? Maghintay lang kayo sa 2028. Sinabi na ng universe yan, babae ang susunod na presidente. Ngayon, pakabait kayo. Baka masilip na saan napupunta yung milyon-milyon nyo, lalo na kumakanta itong files ni Cabral. Andyan pa yung magaling na Libiste. Hintayin nyo yung pagbabalik ni isang Gen Z na si Miao Miao. Kiko Barsaga, magsasalita din yan. Pag nagtandem ang dalawa na yan, Diyos mio Marimar. Ito, maniniwala ka. Pag ito halimbawa, tumakbong senador ito si Kong Libiste at itong si Kong Miao Miao, may pag-asa. May pag-asa. Malaki ang chance. Bakit hindi subukan, di ba? Malalaman natin yan. Pag nagdesisyon si BP Sara. Basta doon tayo. Kung ano yung desisyon ni BP Sara, doon tayo. Tuloy. Bigyang daan ng 2025 midterm elections. Noon ding araw na iyon, isinumite ng Kamara ang Articles of Impeachment sa Senado pero dahil wala ng panahon ng mataas na kapulungan, nag-adjourn ito nang hindi natalakay ang reklamo sa plenaryo. Inuna naman ang magkakahiwalay na petisyon ng Korte Suprema. Nais na mapabor sa impeachment na atasan ng SE Senado na mag-convene na bilang impeachment court at simulan na ang paglilitis sa reklamo. Habang naghain naman ang petisyon ang kampo ng BISEP para questionin ang bisa at constitutionality ng impeachment complaint. Naging masalimuot pa nga ang debate tungkol sa salitang forthwith. June 10, nag-convene ang Senado bilang impeachment court at nanumpa ang mga mambabatas bilang mga senator judges.
Dito ay nagtangka si Senator Bato de la Rosa na harangin at ipahinto ang impeachment proceedings. Palitan ito ng pinagtibay na motion ni Senator Alan Peter Cayetano na i-remand o ibalik sa Kamara ang articles of impeachment. Babalik to sa House of Representatives. Hihingin natin ngayon na isa-certify nila na hindi nila binayolate yung one impeachment per year. Hindi pa man gaanong umuusad sa Senado, idineklara na itong unconstitutional ng Korte Suprema dahil sa paglabag sa one-year bar rule. Pero si VP Sara, tuloy-tuloy lang daw ang paghahanda dahil sa posibilidad na sampahan ulit siya ng impeachment complaint sa mga susunod na taon. As I said, diba, I wanted a bloodbath, meaning I wanted all the pieces of evidence from the prosecution and all the pieces of evidence from the defense presented for everyone. But unfortunately, wala na siya sa pagkakaroon. And of course, as I said, kinahanglan pangandaman ang tanan na posibleng may tabo. So possibly, wala ta kibalo 2026, 2027, 2028 na ay mga mag-file na po og impeachment. Bagong impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo, maaari lamang itong ihain sa February 6, 2026 alinsunod sa patakarang itinatakda ng konstitusyon. Samantala, 4 na motion for reconsideration ang naihain. Naku, mag-motion pa kayo. Wala na yan. So, eto na. Wala na kasi tapos na yan. Nag-motion sila nung in-archive. So, eto na. Handa na ho si BP Sara dito sa gagawing impeachment again. Again and again and again. Wala namang patutunguhan yan. Hindi nila kakayanin ang Agila ng Davao. Kaya relax lang kayo ha. Kung nahihirapan ka, sabi ko nga sa iyo, kung bago ka lang sa akin channel at nahihirapan ka, punta ka kay YouTube, hanapin mo si Kuya Goods doon, type mo lang. Si Kuya Goods, lalabas ka agad yun. At wag mo kakalimutan, para naman magkaroon ka ng notification everyday, subscribe, hit mo yung notification bell, at i-bell all nyo para meron kang video everyday. Hanggang sa muli, bye-bye!